Alright, welcome po sa episode 4 ng Lihim na Liham Podcast, yung season 2 Yes, namin, 'yan. Season 2, Episode 4 na tayo. So, anong topic natin for this episode? Ang topic natin ay, Clark Air Base Hospital sa Mabalakad, Pampanga. Bago Okay. 'yan, Merry Christmas muna, 'di ba? Oo, and Happy New Year! Happy Ang New tagal, Year, oo. ilang weeks ba tayo Isang linggo nawala? lang, isang linggo Isang lang. linggo lang ba? Hmm, Okay. Okay, alam ko isang isang linggo. linggo lang, yeah. Ayan, isang linggo lang naman pala. Nawala tayo ng holidays. Yeah, Eh, kasi siyempre, siyempre, alam niyo na marami may mga tayong kanya-kanya tayong lakad, ganyan, oo, celebration. Ang tanong ko, Ashley, ano namang mhm. lino-look forward mo ngayong 2024? Basta siyempre may nilo-look forward tayo. Pauwi na yung Okey. jowa ko, eh. In 2 Ay, days ay. in Oh 2 days my magsusundo gosh! na ako sa sa airport. Nakakaloka. Oo, 'di ba? Hmm. Parang kailan lang, ang bilis ng I araw 'no, know, 2024 na. Ang daming ganap. ang daming ganap. Exciting. Anyway, Ang daming pa-intro. ang dami mong intro. Hmm. Anyway, ang pag-uusapan natin, for this episode ay ang Clark Air Base Hospital. Mhm. So, siyempre nag-research na naman tayo, 'di ba? Yeah. 'Yan. Mauna ako magbasa, sige. Mhm. Sa etong research natin ay galing sa unfakely.com. Yan yung website. Unfakely, yeah, oo. Yes. So, bale ano pala 'tong video podcast pa rin kami pero kita niyo naman yung format ngayon nasa Discord lang kami. Kasi Mm. siyempre busy pa rin kami sa ano, saan na kami magkikita, ganito na lang Hmm. muna. Oo. Baka nga Okey. ganito na lang. Oo nga 'no? Mas Tignan natin parang mas parang mas okey. okey, oo. Mm, Parang mas 'yan. pogi ako 'pag dito. Pagka Ako sa din, pinicturan ko actually kanina, se-send ko sa'yo mamaya maganda. 'pag sa personal parang hindi tayo kaaya-aya tignan. Parang pangit natin sa ano. Oo. Ito may mga filter ata yung mga webcam natin, eh, kaya ganito. True. Mas okey 'to, mas nakakaganda dito, dito na lang? Oo, dito na lang, mas okey 'to. Sige, simulan na nga natin. Ay Sige. nawala na ako sa story, nag-back siya, 'yan. Sabi dito, Clark Air Base Hospital located in Angeles, Pampanga, Philippines is now an abandoned ruin of concrete graffiti and empty window frames, but it once was a thriving institution catering to the needs of the US Air Force personnel and their families. In modern times, it has become a popular destination for urban explorers and ghost hunters due to rumors of paranormal activity. Nanonood ka ng gano'n, yung mga ghost hunters sa YouTube? Wala Na-try ko siyang panoorin, yung mga pero pumupunta-punta sa mga ano, oo. abandonadong lugar, gano'n? Pero parang hindi kasi ako natatakot, parang, Tsaka ano, talaga? mostly ano yun, mostly scripted. Parang gano'n nga, Hmm, parang gano'n yung 'pag pinapanood ko, parang hmm. hindi nakakatakot yung feels. For the ano lang, for the clout, For the views, for the eme-eme. views, yeah. Sabi, Clark Air Base was established in 1903 as a U.S. Army airfield. In 1942, the Clark Air Base was occupied by the Japanese. They held it until the Battle of Manila in 1945, and in the conflicts of the Pacific War, it was severely damaged. After the war, the base was rebuilt and expanded. In 1947, the U.S. Air Force was established as the separate branch of the U.S. Armed Forces, and the Clark Base became a major U.S. Air Force base in the Pacific region. So, yan. Hmm. Kinuha ng ano ng sinakop pangalan nito? Ginawang base ng US yung ano, yung sa Clark para So sa it giyera. means yeah, so it Hmm, means Japanese, Americans, tapos mga Pinoy talaga yung mga yung mga kuwan, na ano dun, mga mga tao dun. mga tumira, mga mga nag-stay Oh, doon. 'yan. Kaya kasi naging ospital siya, 'di ba? Mm. In the 1960s and 1970s, Clark Air Base was home to a variety of aircraft, including bombers, fighter jets, and cargo planes. The airbase had again undergone significant expansion and the number of personnel was increased radically. Oh, Mhm. may mga ganun pala, fighter jets. Hindi pa ako nakakita ng ganun. Nakakita na ba ako ng ganun? Parang sa picture lang. Oo, parang sa ano lang, movies, gano'n. Mm, Movies, mm. movies lang. May ingay yung mga 'yan. Ay, parang nakita na pala ako ata. Saan? Oo.
Parang nakakita na ako sa may nag-ano dati, nag-exhibition sa ano yun, Luwakan Airport. Oh, Hmm, kailan 'yan? 'Di ko mga nakita. fighter jets yun. Baka may I don't klase ako nun, I have no chars. idea. Hindi, parang ewan ko kung talagang pinapakita yun sa public kasi wala namang mga tao nun, Okey. ewan ko. So, sabi dito, um, saan na ako, from the beginning, tama? From the beginning of Mm. 1903, there was a hospital at the air base. 1903 pa pala may ospital to provide medical care for the soldiers and their families. After the war, as much of the base had to be restored and amplified, a new hospital was planned. It took until 1964 to make it a reality. 1964 lang siya tinayo. Ay, naitayo, Hmm. natapos. But at that time, the hospital was equipped with ultra-modern medical equipment. Trained medical personnel were also present in the hospital. It provided services for local Filipino residents as well as members of the US military stationed nearby. So, Hmm. ano yun, parang nung panahon na yun, top of the line yung equipment nila. So, ibig Mm. sabihin, kayang-kaya talaga nilang gumamit. Kasi ano yun eh, parang during the gera, di ba? Oo. So, hindi pala talaga siya hospital before. Yeah. Nagtayo lang sila ng ospital doon. Mm. Pampanga 'di ba andiyan pa rin naman sila? May base pa rin ata diyan, meron ba? I don't know. 'Yan ba yung I have no diyan idea. ba yung madaming mga kano? Baka, Diyan ba yeah, yun? oo. Kasi may ewan ko, Di pa not ako napunta sure. dun, eh, baka may magso-sponsor sa'tin. Pampanga, sana 'no, sana Di pa naman, ako baka nakapunta dun naman. sa dun sa base. Pampanga 'to 'di ba? Yeah, Mabalacat, Pampanga, pero Pampanga. not sure, eh, hindi ko matandaan. Ay, ibang lugar ata yun, Subic ata yung sinasabi ko, yung Malapit madaming lang kano. ata yun, eh. Ay, oo, tabi lang 'no, yan yung nga Oo, sinasabi nila madaming kano, madaming mga oo. babae, gano'n. Babaeng, anong babae? Basta gano'n, tuloy na natin, ako na. The hospital was crucial during the Vietnam War. In the final years of the war, doctors and nurses worked nonstop to treat the many wounded and injured soldiers flown in from the war sites in Vietnam. Hmm. Sabi, as Clark Air Base Hospital had a state-of-the-art burn unit and a trauma center, it could provide expert treatment for typical Vietnam War injuries such as blast injuries and burns. Oh, okay. So, na kaya nilang gumamot dun kasi may burn unit sila kasi Mm. parang bihira ata yung mga gano'n sa mga ospital dati. True, Yung very burn unit, yung mm. makaka-treat ng mga nasunog, mga yung So malala. modern, oo, so modern nga talaga. Yeah, Hindi naman dun nila kasama dinadala. talaga ang Philippines sa Vietnam War, parang tumulong lang sila 'no, sa mga sugatan gano'n, sa injuries. Yeah, pero siyempre kung iti-treat kahit sino pa, Mm, eh. yeah. Ikaw na, ako na ba? Ikaw? Ay, the Basin Hospital suffered a significant setback in 1991 when Mount Pinatubo, a nearby active volcano, erupted, causing widespread destruction in the area. The ash and debris from the eruption caused significant damage to the base infrastructure, including the hospital. The hospital was eventually forced to close its doors, and was abandoned when the US military left the Philippines in 1992. Hmm, So 1992 lang pala. 1964 hanggang 1992 lang Oh, siya. do the math. After Ilang nung years? Do the math. ay, basta yun siya. Basta hanggang 1992 lang. Basta ganun yun, Ano matagal very na recent panahon. lang yun. Basta nagkaroon ng 1990. eruption. 1992 minus 1906, 7, 8, Hmm, 9, parang basta 30 yun, years, ganun. basta yun. Tas may nag-comment, wrong. So the United States Air Force turned over the base and all the buildings to the Philippine government. Binalik na nila sa Pilipinas. After that, the base was abandoned for several years. And the Clark Air Base Hospital was systematically looted by the locals. Mm. Niloot. Mm. It was later named Clark Freeport and Special Economic Zone, or CFEZ. Clark International Airport still operates from inside the old Clark Air Base, and some Philippine Air Force owned and operated facilities in the neighborhood still use the label Clark. Mm, okay. Looted 'no, mga kinuha nila dun yung mga Niloot. kama, Oo. mga pillows, Mga ganun. mga Mm, gano'n, mga mm, mga utilities. mm.
Clark Air Base Hospital is supposedly one of the most haunted sites in the Philippines. People who enter the abandoned hospital have reported feeling uneasy and experiencing strange sensations such as cold spots. They have heard unexplained noises and sometimes they claim real ghosts can be seen inside the premises. There is a myriad of testimonies, even from the officials like the guards and guides. Here are a few of the supposed hauntings. Ito daw, unang haunting. Sabi, a ghostly nurse who is rumored to wander the hallways is one of the most popular legends surrounding the hospital. The nurse was allegedly killed during Mount Pinatubo's eruption, and ever since, her ghost has been imprisoned in the hospital. Hospital visitors have described seeing a figure dressed as a nurse walking the halls or standing at the foot of patients' bed. Mm. Nakakatakot no. Nakaka- Para ganito yung mga napapanood ko sa mga movie I ano, know. 'di Pagkagising ba? mo, yun nandun sa paanan ng higaan mo. Wala kang magawa. Nakatakot. Next, another frequent story tells of a headless ghost that haunts one of the hospital's operating rooms. The legend has it is the legend has it that the patient was brought in for surgery due to complications. Unfortunately, the patient died on the table. Some visitors have reported seeing a figure without a head in the operating room or close by. Siyempre, ang dami kasing Headless. nangyayari. Hmm. Ito pa isa, sabi, there have also been claims that a spectral young girl reportedly haunts the hospital. Some visitors have reported seeing her playing in the hallways or peeking out from behind doors. It is unclear who the little girl was or why her spirit has remained at the hospital. Other reports include flickering lights, doors that open and close by themselves, and strange noises coming from empty rooms. Bakit Check ba mo ba gabi yung natin? Bakit gabi natin 'to ni-record? Bakit dati hapon naman tayo nagre-record, True. ngayon gabi? May nagwe-welding kasi dito sa bahay. Oo, yun pala yung Ayun. dahilan kung bakit kami Oo, naka-Discord ngayon, maingay. Wala kaming true. studio. Wala naman talaga tayong studio. Yeah, hindi kasi wala Hindi pa naman namin kaming afford mag-soundproof. true. Oo, baka naman ano, Baka patak naman. patak-patak patak-patak. Patak-patak, GCash, GCash. Ay, may Oo. kakilala akong podcaster, si Kwan. Sino? Ang pangalan nun na pangalan niya, ano, typical typical crap Pinoy podcast ata yun, Ah, pinapakinggan ko siya. Nag-post siya sa Facebook, bumili siya ng parang tubig ata yun sa 7-Eleven tapos hmm. wala siyang dalang cash, tapos walang laman yung GCash niya. So, sinend niya yung GCash niya tapos ang daming nag-send sa kanya. Wow! Hmm. Ewan ko kung Sana magkano all. yung parang ang balance niya parang something ₱3 pero nung ini-screenshot niya na nung may mga nag-send sa kanya 900 plus na, oo, 'di Wow! ba? Kaya niyo naman pala. GoFundMe. May True, GoFundMe siya bigla. true, bigla. Next time gano'n din tayo kunwari wala tayong Oo. pera, "Uy Ka guys kal pa-send naman." Kalain mo yun pupunta siya sa 7-Eleven wala siyang pera, okey lang. Mm, Makakalabas siyang may binili. true, 'di ba? May Baka mga naman gano'n. mag-send tayo ng QR. Tapos walang nag-send sa atin, walang may pakialam. Bahala ka diyan. Pagka inedit ko lalagyan ko ng QR dun sa gilid para isa-scan lang True, nilang gano'n, oh. Tapos mase-send na mm. minimum Baka 500 naman. na. Naka-season 2 na kami, wala pa kayong pakwan diyan, pameryenda. Char. Oo, banana Q lang. Pangit na ugali. Ay. Ay, anyway, siyempre Yeah, may nakuha na naman tayong stories. mm. Oo. Sino mauna? So, ikaw? Ako na naman. Sige, sige. Oo. Okey, Yan, pakinggan yan. muna natin yung story ni kanino pa 'to? Tony. Tony, 'yan. Yan. Tawagin niyo na lang akong Tony. Taga Angeles, Pampanga po talaga ako pero lumipat kami sa Mabalacat noong high school dahil sa trabaho ni mama. Transferee ako pero madali lang naman akong naka-adjust. Nagkaroon kami ng project sa Filipino subject namin, filmmaking. 5 kami sa group, yung 2 doon magjowa at yung 2 naman nagliligawan. Pero okay lang naman sa akin yun, mga tagapagsalaysay, wala namang problema. Di naman ako naiinggit. Ang nakakasama lang ng loob iniwan nila akong 4 doon sa lumang ospital.
2 oras lang kami doon. Sa bagal magbihis ng mga babae lang talaga kami natagalan. Wala naman kaming naramdaman na kakaiba habang nag-film. Sobrang tawa pa nga kami ng tawa hanggang sa natapos. Nauna nang umalis yung magjowa kasi may date pa raw sila. Yung nagliligawan naman, pupunta sa mall. Ililibre niya yung babae. Buti na nga lang talaga ay may kanya-kanya kaming motor kundi maiinis na talaga ako. Ako kasi yung may dala ng camera at tripod kaya naman nahuli ako. Nakasakay na ako ng motor ko noon nang makarinig ako ng umiiyak na bata. Medyo mahina yung tunog kaya pinakiramdaman ko kasi baka guni-guni ko lang. Nawala yung tunog kaya pinaandar ko na yung motor ko nang bigla ko ulit narinig yung iyak. Haalis na sana ako pero parang may pumipigil sa akin. Parang gusto kong tignan kung saan nanggagaling. Itinigil ko ang motor ko upang makinig muli. Dahil baka nga guni-guni ko lang. Pero meron nga talagang umiiyak na nanggagaling sa loob. Hindi takot ang naramdaman ko kundi pag-aalala. Pumasok ako at agad hinanap ang bata. Bata, asan ka? Ba't ka umiiyak? Medyo mahina kong tawag sa kanya. Walang nagsasalita. Umiiyak lang ito hanggang sa nakita ko siyang nakaupo sa isang sulok. Nang humarap siya ay may sunog sa kanyang kaliwang pisngi. Pati na rin sa kanyang braso at tuhod. Namumulang mga mata niya dahil siguro sa kakaiyak. Bugto ang kanyang mga mata. Nagpanik ako. Anong nangyari sa'yo? Mahina pero natataranta kong tanong sa kanya. Tumigil siya sa pag-iyak at tinitigan lang ako. Binuhat ko siya papalabas nang unti-unti siyang parang natunaw sa kamay ko. Umiiyak na ako noon at di ko alam kung anong gagawin. Di ko maisip kung paano iyon nangyari. Hindi naman rin nabasa ang kamay ko. Umiiyak pa rin ako hanggang umabot ako sa labas. Hinahanap ng mga mata ko ang bata na kanina ay buhat-buhat ko lang. Hindi ko alam kung tatakbo na ba ako sa takot o mananatili para hanapin siya. Nanginginig ang mga tuhod ko. May tumapik sa likuran ko. Paglingon ko ay ito muli ang bata kanina. Niyakap niya ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga oras na iyon. Nakatingin lang ako sa kanya at bigla na lang siyang nawala. Parang di na ako makahinga at kung ano na nang pumapasok sa isip ko. Sobrang tahimik doon at tanging tibok ng puso ko na lang ang naririnig ko. Sumakay ako sa motor ko at pinaandar ito. Tumingin akong muli sa lumang ospital at nakita ko ang bata na kumakaway sa akin na nakangiti. Tulala lang ako habang nag-drive pa uwi. Hindi ko alam kung totoo ba ang nangyari sa akin. Nakita ko si Lola na natutulog sa may sala. Tinabihan ko siya at nakatulog sa tabi niya. Wala akong ibang pinagkwentuhan nito dahil hindi ko alam kung totoo ba ang nangyari sa akin. O baka imahinasyon ko lang iyon dahil alam ko ang history ng lumang ospital. That's it. Scary. Nahawakan niya. Nahawakan niya tapos biglang Nakatakot. nawala. Ang brave naman niya yung hindi pa siya sumakay ng motor, di ba? Pag Kala mo hinanap. ako yun alam kong multo yun eh. Baka tadyakan ko pa yun, hawakan. Tinulungan. Masyado kang mabait, napapahamak ka. True. Ganun ba yung mga bata ngayon, mababait? Ay hindi, baka matanda na to, no? Oo, Hindi baka. natin alam yung age pala nung nag-send. Kaya yung mga ano, yung mga mababait sa mga horror movies, sila yung unang deads, oo. Nawawala, no? Oo. Oo. Sila yung ano eh, tumutulong. Feeling ko pag Ay, ako yung no. alam ko talagang multo yun, bakit naman may bata dun? Naiiyak pa. Anyway, Baka may soft spot siya sa mga bata, ano? kahit ako rin naman, pero hindi ko tutulungan, Diyos ko nakakatakot. Hinanap pa talaga niya, ano? Hinahanap pa talaga niya. Hindi mo talaga tumakbo o pinaandar yung motor. Baka nga pag ako hindi ko na kayang paandarin yung motor, Oo, tatakbo na lang ako. lalayas na ako dun. Takbo ka na No? lang, 'wag ka ng lilingon.
Liningon pa talaga niya, Lingon sabi pa niya, talaga niya, "Grabe katapang. ka naman Kuya Tony, asan ka ba? Ano kayang Kuya trabaho ba mo 'to? ngayon?" Ay, pinipicture ko siya, babae yung napi-picture ko. Ay, hindi ko Kuya din kaya 'to? sure, hindi ko rin sure, Baka nga, baka kuya. siguro. Kasi Thank you sa nakamotor ano, siya, ewan ko pero 'pag mga usually 'pag mga nakamotor kamotor oo, lalaki kaagad, lalaki, grabe oo, ka 'pag naman. mga sabi niya high school 'to, eh, noon. Okey. Hmm, Not paying attention lang pala ako. hmm. Anong Eh, masasabi mo sa kuwento ni Kuya? Kuya maganda naman, Tony? nakakatakot. Ang tapang niya. True, High school siya dito, pero hindi 'di niya nasabi kung ilang gaano na katagal. parang 'di ako naniniwalang pinuntahan mo 'yun, Kuya Tony. Joke ba 'yan? Baka call mo lang Ah, hindi. istoryahin ka lang. Oo, baka sabi-sabi mo lang 'yan, ebas-ebas mo lang. Kasi kung ako talaga hindi ko Baka sinabi lang niya talaga aminin hinanap mo, niya ano, pero sa oo. totoo lang iniwan niya yung bata. Sa totoo lang naihi pala siya Oo, sa laman niya, sa mga lawanan tibunggan niya. habang tumatakbo. Baka naman Mag-ano, Kuya Tony yung gusto mong gawin talaga nun hanapin yung bata o tulungan, pero sa totoo lang tumakbo ka, char. naghanap ng tulong puwede True, naman 'yun. Oo, mm, hindi naman tayo ano dito, puwede ka naman humingi ng tulong. Puwede mo true. naman sabihin sa'min na humingi ka ng tulong. Nagpaka-brave siya. Uy, judgemental Oo, natin 'no. ginudge. Baka may mga katulad talaga ni Hindi Kuya natin Tony. alam, pero hindi talaga kasi kung ako 'yun, high school, kung ako 'yun hindi ko pupuntahan 'yun, baka ano, takbo ko kaagad 'pag yung ano pa lang, yung tunog pa lang ng Yung iyak na umiiyak. oo, ta's nandun ka sa ano, abandonadong ospital, tatakbo na ako. Naglololoko mo kami kila Tony, pero kung totoo 'yan, Good one 'no. napakagaling mo, Mm. napaka-brave mo kasi hindi ko Actually, kaya yung yun. story niya parang relate dun sa isang binasa natin kanina, yung may batang nagpapakita, Oo, dun sa yung research natin. sumisilip-silip daw sa ano, sumisilip-silip sa mga pintuan. Mm, Baka nga, mm. baka nagsasabi siya ng totoo. Di natin alam. Ginudge, hindi. Maraming salamat sa Yan. ano, sa, kuwento sa liham mo Kuya Tony. Yeah, Yes. So ano, mag-message ka lang sa'min kung ano gusto mo i-clarify na hindi mo pala talaga pinuntahan. oo. O kaya kung nabibwisit ka sa'min ganyan. Okey lang, mag-message ka, mag-comment ka, Mm, ganyan, wala namang problema. Wag po kayong mahiyang mag-comment sa podcast at, oo nga. mag-ano, mag-send ng mga feedbacks niyo. Tsaka may mga Yeah, polls tayo ha, oo nga. yung polls natin sa Spotify active yun, puwede kayong Mm. ano dun, para malaman naman natin yung ano, kung anong standing niyo sa tinanong namin, 'di ba? Yeah, later Yan, basahin natin yung mga comments at saka poll. hmm. Move na tayo sa next So, story. next story sa pangalawang liham, galing kay Gary, lalaki ba 'to, babae? Anyway, Feeling ko lalaki, usually 'pag Carrie lalaki. Sorry alright. to. Gary po ang pangalan ko. May kwento ko tungkol sa Clark Hospital pero nangyari ito sa labas lang ng ospital. May mga buildings sa labas ng mismong ospital kung saan dinadala ang mga namatay na. Morgue. Back in, I think, 2016, nagpunta ako doon kasama ang best friend ko. Di ako proud sa ginawa namin pero dati kasi mahilig kaming magpunta sa mga abandonadong lugar at magdala ng spray paint o pintura at i-vandalize yung mga lugar na yon. Yun ang ginagawa namin sa ospital kaya gabi kaming nagpunta. Isa ring dahilan ay marami ng ghost stories sa lugar kaya naman nakadagdag yun sa excitement namin ni Bojo, yung kaibigan ko. Mga alas 6 nung dumating kami doon. Taga Tarlac ako at si Bojo ay taga Mabalacat kaya naisipan namin gawin ito at doon na lang ako matutulog sa kanila. Sabi ni Bojo noon, wala naman daw talagang nakakatakot doon. Ilang beses na raw siya nagpunta at wala naman siyang nakikitang multo. Ngayong pagpunta namin, wala rin naman kaming nakita. Pero yung mismong experience yung nakakatakot. Medyo madilim na noon dahil kakatapos lang umulan sa lugar. Nagumpisa kami sa labas ng ospital. May malilit na gusali na sabi ni Bojo ay mga morgue raw. Doon kami nagpunta. Wala namang espesyal sa lugar. Actually di talaga siya nakakatakot lalo na pag may konting liwanag pa.
Ibang usapin pala 'pag sobrang dilim na. Nilakad namin yung mga malilit na gusali. Mga malilit na kwarto lang na puro haligi ang natira. Wala nang mga gamit, equipment, ni hindi ko nga ma-imagine ang itsura nun noon. Medyo mahaba rin ang nilalakaran naming mga pasilyo. Sobrang tahimik sa lugar at iniiwasan din naming magingay dahil baka mahuli kami ng gwardya o ibang tao. May dala kaming tig-isa na flashlight. Si Bojo ang nauunang maglakad dahil alam niya yung lugar. Paminsan-minsan ay tinatakot niya ako. Ako naman kasi ay matatakotin kaya nagugulat ako lagi sa mga biro niya. Pagkatapos magbiro ay tatawa na parang nangaasar. Papunta na kami noon sa mismong ospital nang bigla siyang tumigil sa gitna ng hallway. Tinanong ko kung bakit. Di naman siya sumagot. Mga 10 segundo rin ay nag-umpisa na siyang maglakad uli nang hindi nagsasalita. Tinatanong ko kung anong problema pero sabi niya ay wala daw. Mamaya na lang daw niya sasabihin. Sabi ko sa sarili ko ay pinagtitripan niya lang ako kaya di ko na lang siya pinansin. Pumesto kami sa haligi ng unang gusali para mag-spray paint. Kung ano-ano lang mga sinulat namin. Habang nagpipintura ay may parang naririnig ako na boses. Naririnig ko kasabay ng spray paint. Parang magkatunog sila ng tunog ng pintura pero alam ko na hindi sa spray paint galing yung tunog. Siguradong sigurado ako. Medyo malayo siya galing. Siguro ay sa kabilang kwarto. Sinubukan ko uli magpintura at narinig ko na naman. Shh! Hindi ko pinansin at nagpatuloy lang ako kasi akala ko guni-guni ko lang. Naramdaman ko noon na nauubos na yung laman ng pintura ko hanggang sa hangin na lang yung lumalabas. Shh! Narinig ko ng klaro ito. Halos nasa tapat ng kanang tenga ko. Imposibleng yung spray paint ko yun dahil hangin na lang ang lumalabas sa hawak ko noon. Imposible namang si Bojo yun dahil nasa kaliwa ko siya at hindi naman siya nagpipintura dahil isa lang ang dala namin. Napatigil ako at lumingon sa kanan kung saan nanggagaling yung tunog. Walang tao. Hinila ko si Bojo at inaya na siyang umalis. Sabi niya ba't ba daw ako nagmamadali hindi pa kami nakapunta sa ospital mismo. Sabi ko basta at pumayag naman siya. Nagumpisa na kaming maglakad pa uwi. Ganun pa rin, nauuna pa rin si Bojo. Habang naglalakad ay bigla ulit siyang tumigil. Inilawan niya ng flashlight yung sa may likuran ko at hindi umiimik, sabay nagpatuloy sa paglalakad. Nagtataka ako pabilis ng pabilis ang paglakad ni Bojo. At dahil malaki siyang tao, nahirapan akong sumabay sa paglakad niya at halos tumatakbo na ako. Sabi niya bilisan ko raw at tumakbo na kaming dalawa palabas. Saka lang kami tumigil sa pagtakbo nung medyo malayo na kami sa ospital. May nakakita pa sa aming guard yata ng lugar at sinigawan kami pero di namin pinansin yun. First time ko makita si Bojo na ganun kaya tinanong ko kung anong nangyari. Kung may nakita ba siya o ano. Sabi niya wala raw siyang nakita. Yun daw yung nakakatakot. Dahil dinig na dinig niya raw na may pangatlong pares ng footsteps ang sumusunod sa kanya. Hindi raw siya pwedeng magkamali dahil pag tumigil raw siyang maglakad, minsan sumusobra raw ng lakad yung isa. Nung lumingon raw siya, nanalangin daw siya na may tao talaga kaming kasabay dahil sigurado raw talaga siya na 3 pares ang naririnig niya. Pero 2 lang kaming ang nandun. Nung tumakbo raw kami ay narinig niya ring tumakbo yung yabag ng paa. Minsan pa nga raw nauuna sa kanya kaya mas pinibilisan niya. Saka lang daw siya tumigil ng 2 pares na lang ang naririnig niya. Oh. So, may sumusunod sa kanilang Yeah, may stalker. something. May stalker mumu. Something. Wala pa yun sa hospital, so sa labas pa lang may mga Yeah, nagpaparamdam meron na. palang ganun. I mean, malaki pala talaga siya, no? Yung hospital. Actually, nung dinidescribe niya yung itsura ng hospital, doon ko lang siya ini-imagine, yung mga parang sa panood. Kasi nung nag-research ako, hindi ko sinearch yung picture. Sa totoo. Ako chinek ko yung picture ng hospital. Ako Pero hindi. parang yung ano lang yung nakita ko, yung hospital mismo.
Pero Yung parang merong ano nga sa labas, parang maliliit na eme. Baka yun ano nga yung sinasabi. Morgue daw, eh, sabi. okey. Hindi ko masyado ma-imagine yung hospital kasi hindi ko chineck yung pictures sa internet. Ba't ko ba hindi Hmm, chineck? so yun scary. Parang Sumusunod. Yan parang kasi 'pag graffiti nagsasayang kaya kayo ng nga, pera. vandalize pa kayo ng lugar. Pero hindi ko pa na-try yun, yung mag-vandalize. Wag na Mga i-try. usually yung mga naggaganyan kasi yung nakikita ko sa Baguio yung mga Hmm, sumakasali sa mga ganggang, oo. mga high Wala school, pa ako gano'n. actually nakakikita na yung sa akto, yan. Mm, Meron naman sa Baguio kasi, pero merong mga permit yung mga yun na hindi naman nila vina-vandalize, yung mm. naggagawa sila ng art. Meron akong classmate nun, kuwan siya, may parang ganggang siya tapos may sticky notes kasi siya. Oo, Tapos alam mo yung mga sinusulat 'pag sa mga gang, yung mga style ng panunulat nila, yung hmm, parang kakaiba, gano'n nilalagay niya sa sticky note tapos ipi-paste niya kung saan-saan niya pini-paste, ewan ko para saan. weird. Hindi naman namin jina-judge baka gano'n kayo. Baka para sabihin na, Like para kuwan sa ko 'to, parang oo, teritoryo ko 'to, gano'n ganito ba ako, yun? ganyan, ewan ko. Hmm, Baka pero baka parang baka mina-mark nila yung territory, I don't know, pero parang weird, di ko sticky note, alam. matatanggal din kasi yung sticky note kung saan-saan niya dinidikit, eh, Baka nakikita takot ko. siya mag-vandalize, 'di ba? At least Ah, yun hindi siya nag-vandalize. Eto true mga pa 'to, sina Kuya Gary, ba-vandalize kayo ng lugar, yari kayo 'pag na ilang taon daw sila noon diyan? May hmm, nabanggit ba? wala ata, Ay, walang age na nabanggit. wala. Back in 2016 daw. At least ito, eh, agad silang umalis. Eto si Kuya Tony talagang, binalikan pa niya ng tingin. Oo, Matapang. matapang, talagang binuhat Kuya pa 'no? Kuya Tony matapang. Bakit 'to si Bojo binuhat niya rin sana yung sumusunod? Ay, hindi daw niya nakita sabi niya, 'di ba? Di niya nakita. Mm. Parang nakakatakot nga yung hindi mo nakikita, parang ano, pagpipili ka, Hmm, yung wala kang choice, pipili ka lang, nakakarinig hmm. ka o nakakakita? Oh my gosh, nai-imagine ko, wait lang matutulog na ako mamaya. Baka di ako makatulog. Work na ako agad mamaya. Kasi Paano matutulog? nakikita, hindi nakikita. Wait, ta's naririnig yung tunog, oh. Ano mo, ite-take note mo na yung nakikita mo or naririnig mo hindi mo alam na ano yun, hindi ka Yung hindi 100% ko na sure. lang siguro nakikita. Parang less nakakatakot yung hindi nakikita, eh. Talaga? Kasi siyempre 'pag minsan kunwari ako usually mag-isa ako sa Eh, bahay, paano may 'pag bumulong naririnig sa akong tenga mo, gano'n? Yung 'pag bumulong sa tenga mo sobrang tumulo sa soft, tenga ko, ay kuwan lang siguro yun bubuyog. Baka lamok lang yun. nabubulungan ka, Ano sasabihin sa'yo? yung sinaing mo, mga gano'n. Hindi, feeling ko talaga yung hindi ko na yung kuwan, mas less nakakatakot yung hindi nakikita for me. Sa'yo? Pero 'pag nakakakita ka kasi, 'Pag nakita mo kasi parang hindi na mabura sa mind mo. sure Parang ka bang yun mumo yun, yung yung sabi mo nakita nga, mo? ano ba talaga? Naguguluhan ako sa tanong. Sure ka bang mumo yun yung nakikita mo? Oh, 'di ba parang Baka kung pangit lang mo siya. 'pag pangit hindi multo, 'di ba? Napag-usapan na Ay, yan, oo, may mga itsura na oo, pala yung mga multo ngayon, sorry. pogi tsaka maganda lang pwedeng Mm. magmulto, hindi tayo pwede dun. Ay, hala, grabe naman parang umu-okey na ang itsura natin dito sa kwan, eh, Dito kasi sa ano 'to, Discord. Discord 'to, eh. May Sa pa-filter ano. kaya nga, wait, tignan mo, Hmm. may something ata yung ano ko. Ay hindi, Hindi, pogi sa'kin la din di ako naglagay ng filter, eh. Pinalitan ko lang yung background. Oh, 'di ba? anyway, maraming Ito salamat. talaga yung itsura namin. Ito talaga itsura namin sa totoong Mm. buhay. Thank you Uy, Kuya Gary mm. Tsaka sa Kuya liham mo, Tony. tsaka Kuya Yes. Tony, tsaka si Mm. Bojo na tropa ni Kuya Gary. Yan. Thank you for sending your story. Send lang naman kayo ng story. Ano ba yung Oo, next topic natin? ang Kasi next topic natin ay eto, Bahay na Pula. saan? Alam mo yung Bahay na Pula? Sa San San Ildefonso, Ildefonso, Bulacan. Bulacan, 'yan.
Taga Bulacan, baka Actually, naman. itong mga na-research natin na mga lugar, hindi ko 'to alam 'tong mga 'to dati. Saka ko lang nalaman na may mga haunted na ganitong lugar nung nag-start tayo mag-podcast. Itong Bahay na Pula familiar sa'kin, medyo. Parang Hmm, na-touch namin sa school before, okey. Kami hindi. Anong subject? kalimutan ko. Ano yung last na episode na binasa natin yung poll at Last episode last na ay yung ano na, yung season 1 na ata. so hindi pa natin binasa yung Wala, yung wala pa tayong binabasa sa poll. season 2. Sige, punta ka sa Spotify. Punta Nasa tayo sa Spotify ka na? Spotify. Ikaw Oo, muna. sige. Sa poll, balik tayo sa Season 2, Episode 1, Manila Film Center, Pasay City. So, ang tanong sa poll, nakapunta ka na ba o nakita sa malapitan ang Manila Film Center? So, ang sagot dito, oo, 22%. Hindi, Oh, oh, 72%. nagpe-play. Ba't nagpe-play? Ano yun? At, Sorry, may napindot ako. okay, tuloy ko na. At saka 5% naman, ayaw ko nga. So, mas maraming hindi pa nakakita or nakapunta sa Manila Film Center. Nakaka-stress yung 5%. Ayoko nga. Ayoko Ba't mo. kasi? Ba't kasi linagay ko Ayaw yung niya nga, bawal? eh. Basa tayong comment. Comment sa ano yan, episode 1 'no? Mm. Sabi ni Ano ba yung tanong? May gusto ka pa bang okey, ibahagi tungkol sa Manila Film Center? Comment mo na. comment mo na. So sabi ni numbers lang 12541 eme. Sabi niya, "I like yung podcast to be honest, haha. Kaso sana wala ng political." Na-stress siya Yan, 'no? yan kasi Bernadette, Ay, kasalanan mo 'to. ako ba? Oo. Parang ikaw nga yung mas madaming Ay, sinasabi ako diyan. ba? Ako ba? Oo. Sorry. Hindi, Ay, ano naman hindi 'yan, naman, call lang yun, eme lang nag-explain. namin. Oo. Kailangan lang talaga namin mag-kuwan ng Hindi, ideas. kasali naman talaga sa ano 'yun, sa Parang tayo ng history. oo, sa history. Sila naman Mm, talaga nagpagawa nun. Hindi naman namin sinasabing hater kami, pero oo. Binasa lang namin tapos kung nag-comment kung lang kami. nagmumukhang hater kami, eh, baka talagang totoo. Oo. Anyway, Next, sabi ni sabi ni your favorite stupid dude, "I love your podcast and I hope you make more episodes in the best way." In the hala, in the best best way? way. Hala, Parang in the worst way. oo nga Parang parang hindi sila natutuwa dun sa mga political in the oo, best way. dapat improve natin. Oo, Hindi, anong part? yun naman yung Mm, patuloy na gagawin natin, 'di yeah. ba? 'Wag na Kaya tayong nga maging ano, eh, political next time. Ano kaya nga naman? hinihingi namin yung mga opinyon niyo, eh, para alam namin kung saan kami mag-i-improve, oh, 'di ba? Yeah, paano ba yung in the Yes, best way namin na ma-improve oo, yun? baka naman puwede niyo Comment pong niyo. i-comment, comment Mm. kayo. Kailangan ba mas kuwan yung background gano'n? Char. Sabi ni Next naman, Ren ikaw, Hernandez. oh, Sabi ni Ren, "I love your podcast po. Sana po magawa ng episode." Anong magawa? baka kulang yung Oo, tinepe niya, oo, baka parang na-enter niya nagmamadali lang. siya nun Pero thank you, sabi niya kasi, "I Thank love you. your podcast." Thank you so much, Ren Thank you, Ren Hernandez. Hernandez. Ikaw na, basahin mo yung kay RJ. And next, si RJ, sabi niya, "Nung sinamahan ko yung isang exorcism priest noon, may narinig akong umiiyak at may bumulong sa tenga ko na, 'Umalis na kayo, baka maabutan niya kayo.' Sarap isemento ng buhay ni Imelda." Ambisyosa dun. Oh, Oh, no. Oh, oh nagbasa no. lang po kami, ha, oh. Oo, Eto, oh, asan na? Oh, hindi niyo nakikita. Oh, ayan, binasa lang ayan. namin yan. Hmm, hindi Binasa kami lang namin yan. yan, hindi Si namin RJ yan. opinyon yan. Si RJ yan, oh, RJ, may size ka. Nasabihan na tayo kanina. Oo, wag na tayong maging political. Oo, 'di ba? Okey na yun. Ba't naman Exorcism. ba't Pero naman kasi? pero 'to may nakwento nga yung friend ko na may nangyari nga daw. Pero usually kasi hindi pina-publicize yung mga ganyan, Mm, yung mga exorcism yeah, sa simbahan. Pero eto kinoment nga niya. Parang lumalabo yung video mo. Ayun, malinaw ayun, na. okey na. Mm. So, sa Manila ano, ay sa Malacanang,
Mm. Ay, sa Malacanang ba yun? Hindi, ang sabi niya sa Kuwan, sa may Manila Film Center. Ay hindi natin babasahin yung Malacanang ba? Ay, ano ba akala ko yung kinukuwento ko kanina. Sige, punta na tayo sa Malacanang. Simulan mo nga. Okey, sabi ang tanong namin ay, "May alam ka pa bang ibang kuwento tungkol sa Malacanang Palace? Comment mo naman." Sabi ni Charm, "Nung nag-tour kami dun super secure dapat wala kang dala-dala, pero puwedeng mag-picture. Ang get-up nga lang is dapat nasa likuran ka ng pila para daw hindi ma-disturb ang pagtu-tour." Oo, sabi sa'yo Oh, puwede mag-tour dun, eh. puwede pala, hindi ko Mm. alam. Ngayon ino-open na ata nila uli. Ewan ko kung open na ngayon, as of recording. Hmm. Oh, may comment na naman si RJ. Audrey, basahin natin. Meron nung naghari ang demonyo sa loob ng Malacanang. Ayan na. 6 na taon ba naman yung matandang demonyo dun, tapos ngayon ang pumalit demonyo rin Ayan na na, puro travel. Oh my gosh, tas emoji, emoji, emoji. ayan na. Comment po. We're just reading comments, guys. Nagbabasa lang kami, si RJ uli Mm, yan, baka sabihin niyo yeah. ano lang, eme-eme lang kami Oo, dito, may kanya-kanya naman talaga tayong political stand, and hindi Yeah, naman natin yun may naiiwasan. pagkakait, Mm. sa kanila. Pero Yeah, siyempre hindi talaga political 'tong podcast na 'to. yeah. Nagbabasa lang kami ng comment. Oo, horror kuwento, horror podcast ito, guys. Hmm. Anyway, ano yung pulse dito, hindi ko mahanap. Oo. Gusto mo rin bang makapasok sa Malacanang Palace? Oo, 89%, tapos may 10% na hindi. Wow, ang Ayaw nila. tigas 'no? Wow, Ako nga gusto ko kumpleto. makapasok, 'di pa ako Ako nakakapasok nun, eh. rin, parang 'Di ba? nakakakuha na 'no? Andiyan tumira yung ibang presidents, madaming tumira diyan Hmm, events. So, parang oo. curious ka anong tsura sa loob? Ang daming nangyari, gano'n. Mm, Gusto mo namang ano, parang ma-experience yung mm, ano, very historic na lugar na yun, 'di ba? mm. 'Yan. Oo, So, finally. yung next ano, ay yung last episode sa next episode na siguro natin basahin. Yes, oo, Yeah. para may babasahin tayo sa susunod. So, ang next topic po natin ay, Bahay Bahay na na Pula, Pula. San Ildefonso, Bulacan. So, kung yung mga ano, Bulakenyo diyan, mga taga Bulacan o yung mga may kuwento tungkol sa Mm. Bahay na Pula, send niyo na lang po yung mga liham ninyo sa lihimnalihampodcast@gmail.com. At kung nagustuhan niyo po ang episode na ito, bigyan niyo naman kami ng 5-star rating. 'Yan, At huwag niyo kalimutang pindutin ang follow follow button, button. 'yan. Hindi lang dito sa Spotify, meron na din po kaming YouTube channel, Hmm, 'yan, YouTube podcast, follow niyo naman. Ay, subscribe pala 'no. may TikTok din Subscribe kami. naman. Oo, may TikTok din kami, pero hindi kasi kami masyadong active, pero may TikTok kami. Oo, check niyo na Kanya-kanya lang. Oo, kanya-kanyang sayaw na lang ba tayo dun? Oh, puwede. Ano pa ba yung mga accounts namin, Facebook page, meron din Facebook, kami. Dun talaga updated doon 'pag nagpo-post kami, ganyan, yes. updated. So, paki-follow na lang po lahat ng ano, ng Oo, platforms. yes. Kung nagustuhan niyo lang, kung ayaw niyo okey lang din naman. Oo, grabe naman kayo. Nakakatampo naman. Anyway, yun lang. Mm. Thank you for Salamat. salamat at 1, 2 mahirap 'pag sa hindi, video call. ako si Bernadette. Ako naman si Ash. Salamat Salamat at at paalam. paalam.